Nandito po tayo ngayon sa Masbate Doctors Hospital na kung saan kakausapin po natin ang biktima po ng pananaga ng kanyang sariling kapatid dahilan sa awayan sa lupa. Nandito po tayo ngayon sa loob ng emergency room kung saan ginagawa ang pera at paunang liga sa mga biktima ng pananaga. Antonio Tunay, Honolulu Junior. Nakatira kami sa Golden Lake, Imus kami. Inaasikaso namin yung lupa. Pinaglalabanan nila. Ng asawa ko. Saan lugar po? Sino po ang pinagpahan nila? Anong pamilya? Pwede po makinig ng pamilya. Yung lupa sa kanya yun. Nanalo siya sa kaso. Hintay na lang namin yung pagdating na siya. Biglang dumating si Alex. Yung kapatid niyo po? Opo. Pumasok ng bahay, maya-maya, tatagal na kami dito. Biglaan. So, biglaan po yun, sir. So, sino po, sir, sa inyo ang nakatulong? Bakit po kayo dito? Kumuha kami ng tricycle, kumuha sa labas. May nakatulong po. Madaming nakakita. So, sir, saan na po siya ngayon? Yung suspect? Nasa kulungan na daw. Canada po na din, na takip na din po. So, sir, ano bang gano'n niya ngayon? Si Mrs. at si Atty. Ano po ang finding sa inyo ngayon ng doktor? Wala pa. Ito lang naman po ba, sir? Si Mrs. madaming tawa. Mas marami sa kanya. Ang magkapatid po is yung nanaga at yung asawa niyo po. Siya ang unang... Ngayon lang po ba ito nangyari? Mga anong oras po? Wala pa isang oras. Wala pa isang oras. Nandito po tayo ngayon sa loob ng emergency room ng Masbate Doctors Hospital na kung saan nakapanayam na po natin si Mr. Antonio Tunay Huli-Huli. Doon naman po sa parte na yun ay ang kanyang asawa na isinasagawa po ang pagpupera kasi pareho po silang biktima ng pananaga ang sariling kapatid mismo na Miss Elizabeth Nunez Huli-Huli. Galing po kami sa Masbate Doctors Hospital and nakita po namin doon yung kapatid mo at yung bayaw mo. Patay na po. Mas maganda magpatay. Sir. Kung kaya amoy ng tao na banluluko, dapat mawala sa kinapan. Sir, ang tanong po namin is ganito. Ano po ba talaga ang punot dulo? Inheritance property. Inheritance property. So, sinasabi po kasi doon ng mga biktima na panalo naman daw po kasi sila sa kaso. Yun nga po, pero sa pangalan ng tatay namin yung lupa. Sabi Tapos po, may decision maker po yung mga ugali niya. 20% yung sa akin, 80% na sa kanya. Ngayon, ang judgment man siguro, bibigay sa kanila lahat. Paano sa akin? so hindi niyo po napag-usapan kung... Matagal na po, ito na pa ng 2001 po yan. So, ibig sabihin sa matala po talaga pala yan na iringan about sa lupa. Oh, inheritance property po. Tuna pa yan ng 1987 na in-inquire sa kay Judge Bravo. Yung may-ari ng lupa. Pangalan ng tatay ko. Tapos yung bali papilis niya sa DNR na namut. Kaya tapos na, di ba? Nakapila naman siya kaya talagang gusto niya, hindi ako nabibigyan. Tapos pati yung mga kapatid namin, pinagawa niya ng affidavit na siya talaga ang nagpabili. Ay sabi niya. Doon nakikita ng husgado na sa kanya daw. Ay sa affidavit dahil yung mga kapatid ko lahat sa kanya na tumitira. Hindi ko alam kung binayaran siya, ang mga kapatid ko binayaran niya para kalabanin lang ako. Sir, ano po ang pumasok sa isip mo? Bakit niyo po yung nagawa sa sariling kapatid mo at sa bayaw mo? Kasi yung pong kuhan, kasi yung una, nireport ako sa booking na MPA na gusto akong mapayari. Opo. Pangalawa, nag-report dito daw sa kuhan na ipapablatag daw ako. May plano daw ako, may plano ako na papapatay ko daw ko nung ihawa niya sa akin ng lalaki. Pangit naman yung ganyan sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. So wala ka po bang, paano po ngayon yan na nangyari na ang ganyan? Hindi ka po ba
hihingi ng tawad or ano man lang sa kapatid mo? Hindi naman po sa ganun, lahat naman ng tao nagsisisi. Opo. Kaya lang, siyempre, yung ginawa ko, parang hindi na sumakit yung ulo ko na matagal pang gagawin niya sa akin. Ang gusto ko lang putulin na lang. Kasi sa totoo, may anak yan Opo. sa Amerikano. Opo. Ipinaapelyido sa Lacuna. Opo. Ngayon, napatay na lang yung Dani ng Lacuna yung Vice Mayor ng Metro Manila. Yung pa rin ang nagkuha niya, pinaako niya yung bata niya na hindi naman tunay na anak ng Lacuna. Eh, dapat naman, hindi naman niya gawin sa akin. Kung nagawa niya sa ibang tao, isa lang magkapatid yun. Sir, kasi po ba sa atin magkakapatid din lang naman, di ba po? Ang pagpapatawad is palaging nandyan. Opo. Hindi po Tinalo ba... ko yun, ang problema, ayaw ko mabulgar yun dahil nakakaya. Opo. Kumbaga nga ni po, sabi natin, ang problema ng pamilya, isa na sa pamilya na lang. Opo. Opo. Pagkatapos po nito, ano po ba ang plano? Halimbawa po, sabihin nila na iurong nila ang kaso sa inyo, kung hihingi kayo ng tawad, papayag po ba kayo? Kahit ko sa ganyan, mahirap magbahingi ng tawad na nangyari na eh. Opo, opo. Tapos hindi naman siguro yung papayag na Basta ganun na lang. ganun na lang. Dahil pinalo nila yan, matagal na. Ang sa akin lang, naputol na yung sakit sa ulo ko. So, pinaninindigan mo talaga, sir, na Opo. ganun na talaga. Paano po, sir, ang pamilya mo? Ay, mayroon naman akong fine arts, mayroon naman po akong civil engineer, criminology, bahala na sila sa itong dampuan. Yung misis ko naman po, trainer sa TISDA. Medyo komportable naman sila, wala naman silang bang sa akin. Ay, sa akin lang po, maputol yung pagulo sa akin na hindi naman dapat. Ang sa akin lang, tinatayo ko lang, yung inheritance property, yung para sa akin lang. Yun lang po talaga ang pinaka-importante sa akin. Tinawag na akong bangmang. Kasalanan ko daw na hindi ako nag-aral. Bakit ganun? Yung kuha ng huwis, sinabi, talo ako. Nasamantalang pangalan ng tatay ko yun. Kumbaga, sir, nagawa mo yun dahil sa naipon na din po ang galit nyo sa puso nyo. Opo, Na nakarating na din lang hanggang may sa... dala na siya doon kanina sa lugar na no trespassing. Binabakura ng... Opo, kasi sabi nga po nila, sabi ng kanyang asawa na si Mr. Anthony, sabi niya, naghihintay na lang daw po sila ng sheriff. Yung, papakulong daw ako. Opo. Ngayon, nakulong na ako, hindi na ako naghintay sa silip. Kaya yun po talagang ginawa mo kasi parang Matapos na. sinabi na din lang na ipapakulong ka. Oo, kaya gusto nila maglaban ako sa pulis at saka ako. Kaya alam nila na hindi ako mapayag. Pati yung sheriff, alam nila na hindi ako mapayag. Dahil binigay sa akin yung tinatawag na i-receive ko yung mag-ibakit daw ko sa 3 araw. Hindi ko na hinintay yun. At yan po ang mga pangyayaring naganap sa araw na ito. Ito po si Lenny Lim para sa MCDBN News.